Magandang gabi po sa lahat. Sa ngayon po ay alas 11:10 at ito ngayon pag-usapan natin. Yeah! Taob ang One Cebu. Wala na zero Cebu na mangyari. Kalat. Malaki po ang agwat ng lamang sa boto ni Pam Baricuatro laban kay Gwen Garcia. Ano ba ang meron sa Cebu? Ang labanan po sa Cebu ay, yan po ang tinatawag ko sa English pa ay proxy war. Proxy war, ang kay Gwen, sa likod niyan si BBM. Si Pam Baricuatro, sa likod niyan si Duterte. So pagdating sa Cebu, labanan niya kung sino ang malakas ang appeal sa Cebuano. Sino ang pinaniwalaan ng mga Cebuano o mga Sugbuanon kung tawagin. At si BBM ba o si Duterte? Yan po ang nangyaring labanan doon. At dahil po sa inaresto nila si Duterte at pinutbol sa Netherlands na wala man lang due process, hindi man lang dinaan sa korte, ay yan ang napala nyo. Yan ang napala ninyo. Sigurado ako, yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi ko kinakampihan si Duterte. Kasi bagkos kung ako tarungin mo, dapat lilitisin siya sa kaso na war on drugs at titignan sa aspeto na crime against humanity. Pero, siyempre dapat dinaan mo na sa proseso yan. Kahit sinong kriminal, ay may obligasyon po tayo na igalang ang batas na para sa mga kriminal na nahuli. Ganon lamang po kasimple. Hindi naman lahat po yan, maraming mga rason dito. Paano na lang yung namatay na 30,000? Hindi, dahil sa paniwala ninyo nakapatay sa ng 30,000 katao, ay okay lang sa inyo pag makita mo na nilabag ang karapatan niya sa na dapat bago siya arestuhin, dapat may lokal na korte natin ang mag-asikaso, magbibigay ng warrant of arrest para sa kanya. At dahil sa ginawa ni Bongbong, ay ang ginawa niya po ay ininsulto niya ang batas natin. Ang batas natin, pinakamataas ay Constitution. Section 2, Article 3 ng ating Constitution ay tahasang nagsasabi na walang warrant of arrest na maaring mailabas kung wala na personal na determinasyon ng ating huwes sa probable cause na nagkasala siya na dapat sa bigyan ng warrant of arrest sa matapos na usisain ng judge ang nagrereklamo at mga testigo na kanyang maipakita para malalaman, masasabi kung anong partikular na lugar na i-implement ang warrant o di kaya kung ano ang mga bagay at tao na kukunin o arestuhin. So ibig sabihin, it's too early pero sa tingin ko po ay pwede na natin mga Kapampangan nagko-congratulate kay Pam Baricuatro kasi nanalo. Dapat ang inaantay ko naman, dapat ang Kapampangan ay mananalo laban sa mga Pinida. Yan ang inaantay ko naman, Crispin Rivera. So anyway, ito po ay labanan sa gitna ng BBM versus Duterte. I'm looking at that as an issue, not as a person. Ito, ang magsusuporta nito ay hindi po ito fake news kasi resulta mismo ng ating eleksyon ang nagsasabi. At pasalamat, bakit ako'y naniniwala na maayos ang takbuhan ng boto? Pasalamat po ako, wala akong pinapasalamatan iba, kundi itong isang matinik na magaling na Ilocano na walang iba, kundi si Attorney Jeril Harold Respicio. Kung hindi sa kanyang mga masigabong pakikipaglaban na huwag i-connect ang mga sa internet ang lahat ng makina bago makapag-imprinta ng resulta, ay siguro na baliktad na ang ating mga resulta. Pasalamat, maraming salamat po Attorney Jeril Harold Respicio. Isa kang bayani, kahit hindi ka pa manalo sa pagtakbo mo dyan, busy mayor dyan sa lungsod o bayan ng Rina Mercedes sa Isabela, tumakbo ka sa susunod bilang isang senador at tutulungan ka namin sa national campaign, sa national platform. Kasi may talino ka, bata ka pa, at may tapang ka. Kung ano ang pakipaglaban mo, hindi ka natatakot makipaglaban kahit na 2 syukos order na pinasa sa iyo ng Comelec na pinapaliwanag ka kung bakit
Sabi nila na iyon daw ay fake news. Yung sinasabi mo na kapag i-connect sa internet, ang mga makina natin ay madaling ayos at tirahin. At buti, dahil sa ginawa mo, napilitan ang Comelec na tanggalin, ay ipakita pa sa publiko, yung USB at saka yung Ethernet cable para sa Starlink ay nasa labas, hindi nakakonect. Kaya po ay maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Attorney Jerel Harold Respicio. Huwag ka maglala kung natatalo ka man dyan sa Reyna Mercedes, yan ay nagsisilbing daan na kilala ka na sa buong Pilipinas. Sa susunod, may maging senador na galing Isabela. At kailangan itigil na yung tinatawag na mga tulay na nahuhulog dyan sa Kabagan, Santa Maria. So ito na ngayon ang nakapag-isang benepisyo at ang totoo ay nakita dahil kay Harold Respicio, ang totoong damdamin ng mga Cebuano, mga Sugbuan kung tawagin. Tanan sa inyo bay, daghang salamat og sa inyong pakigbisog aron nga mulambo ang Cebu. At og inyo makuha ang Cebu gikan sa kuko sa mga agila nga mga o di kay sa kuko sa mga lakoste o di kay alligators o di kaya barakuda o di kaya alligator kundi buaya na. Tapos ibig sabihin lang nito may advansin po si Boss John TV, si Mary Tom Iloilo, solid ka camping yan. Okay. Tingnan ko sa sunod ako mag-vlog kung sino. Unti-unti ko na sa Cebu lang muna ako. Sunod bukas ang malalaking city at malalaking probinsya puntahan ko. Unahin ko lang muna Cebu kasi next to Metro Manila, ang Cebu ang pinag-aagawan kasi ang probinsya ng Cebu, 3.4 million ang botante. Sa ngayon na nag-uusap tayo, ipakita ko po ang resulta. Sa nag-uusap tayo ngayon, ito po. Malayo na po. Kumbaga, pulling away kung tinatawag namin niya sa mga sa karera. Pag kumakarera ka, pulling away. Ang layo ng distansya ng first. Yan po ang resulta. Palaking ko lang Yan po. Kita ninyo. So makita ninyo sa resulta si Pambari 4, 970,807. Tapos si Gwen Garcia na ayaw sumunod sa utos ng ombudsman na ikaw ay suspindihin ay 662,078. Tapos isang pangatlong kandidato si Ginko, si Valeriano King Ginko ay 29,638. So maraming salamat po at sa mga lahat ng Cebuano at kayo'y nanindigan para sa Cebu. Yan ang totoong Cebu. So ngayon, ang mawala na yung tinatawag na magaling na magdanakaw din kasi yan si Gwen Garcia nakalusot lang sa una doon sa Banilad Estates na nasintensyan siya ng ombudsman pero nakalusot pa rin kasi nanalo siya, in-apply yung tinatawag na Aguinaldo Doctrine kaya hindi na siya pinaparusahan. So anyway, ako naman sa observation ko kasi binlog ko na ilang beses ito si Pambari 4, na-obserba ko po na ilang beses po ay ang talagang nakapagtulong, nakapagpanalo sa kanya ay yung endorsement na tudo-tudo ng mga Duterte. Number 1 si Digong Duterte, number 2 si Sara Duterte, number 3 si Basti at saka iba. Ngayon, yun po ang mga Cebuano kasi ay sobrang galit. Majority na Cebuano po ay galit sa ginawa ni BBM na pinutbol pinutbol lang si Duterte papuntang ICC na hindi man lang pinagbigyan na daan sa korte at ng lokal natin bago man lang ipadala sa Netherlands. So matanda na siya, 80 years old, ginanon nila. So kita mo ang nagtatahimik lang ng mga Cebuano. Nakikita na natin ang galit ng mga Cebuano ayon sa kanilang damdamin. So, nais ko lang sabihin na kriminal man, kahit sinong kriminal, may karapatan pa rin respetuhin ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas. Kaya dapat kung ikaw ay nakakalamang na dahil lamang sa pumatay siya, inakausahan siya pumatay sa war on drugs na napakarami, conforme naman ako na dapat siyang talagang lilitisin pero idaan nyo sa proseso.
Tapos ang kasama sa proseso na nakikita ko rito ay yung pagdadaan sa korte na lokal natin bago sa dadalhin sa dahag. Ngayon, o daheg, kung pag-pronounce yan. Ngayon, kung ganun ang mangyayari, titingnan din natin ang proseso ng batas kung mayroon pa bang jurisdiction ng ICC. Inargumento ko na po dyan at paliwanag ko na sa aking naniniwala po ako na sa bandang huli, at the end of the day, the ICC will declare it has no more jurisdiction or authority over the person of Digong Duterte, and Digong Duterte would be ordered to be released. And after he will be ordered to be released, let us now prepare ourselves. Pagdating sa Pilipinas, kasuhan siya ng tudo-tudo dito sa Pilipinas at dito siya lilitisin. At siyempre, pag sinampan siya ng kaso, ang kaso laban sa kanya ay crimes against humanity rin. Kasi sa ating Republic Act 9851, nakalagay din po na mayroong krimen na tinatawag na crimes against humanity. Pero ang parusa ay 20 years imprisonment lamang. So, yan po ang aking masasabi. Kaya sa ngayon pa lang, alanganin pa naman mag-congratulate ako, pero pwede ko na rin sabihin na until this time, ganong kalaking boto mo nakuha, Miss Pambari 4, ay malaking panalo na po ang binigay mo para sa mga Cebuano o mga Sugbuanon. So, magandang umagabi po at babalik ako may konti at iba na naman ang aking itatakel sa ibang probinsya naman. Titingnan ko, dadako tayo sa Iloilo.